Aray ko! Ayun na nga mga ka-lifestyle. Meron na namang mga bagong pangalang lumabas, no? Sa isyung flood control projects or ghost project, no? Na binigyang linaw ni Yosek Roberto Bernardo. So sa mga hindi nakakaalam, si Yosek Roberto Bernardo ay dating DPWH, no? Na nakapanayam nila kahapon. So during interview, nanumpa siya na magsasabi siya ng katotohanan. So sinalaysay niya lahat ng kanyang nalalaman dahil sa mata ng karamihan, siya yung mastermind. So yun na nga, maraming mga nagulat na shock dahil kasi meron na namang mga bagong pangalang senador yung lumabas. So marami rin mga naguguluhan kung sino ba talaga sa kanila yung nagsasabi ng katotohanan. Kasi iba-iba yung kanila mga pangalang dinadawit or binibigay, no? Iba-iba po talaga. Kay Bryce, iba-iba. Villanueva, Estrada. Ito naman, itong bago latest, no? Kasi para sa akin, mas ito kasi yung paniniwalaan kasi siya talaga yung taga-pirma. Sa kanya talaga manggagaling yung pondo mismo. Kung wala siyang pirma, no, hindi lalabas yung pondo. So maraming mga senador ngayon ang kanyang dinawit. Unang-una na sa listahan is si Chis Escudero, Senator Chis Escudero. No, marami po talagang mga tao ang nagulat, na shock kung bakit nadawit or nanghihingi ng kickback etong si Chis Escudero, no. So wala man siyang sapat na ebidensya na siya mismo talaga yung naghatid, nagbigay ng walang photos or video, pero pinangalanan pa rin niya na isa si Chis Escudero. And then next is si Angara, Senator Angara, no. Hindi ko lubos akalain na itong si Senator Angara is humihingi rin ng kickback, no. And then imagine, etong mga taong to, no, meron itong mga malalaking sweldo pero nangungurakot pa rin. How much more na lang talaga yung sobrang kakarampot lang na pera na natatanggap or sweldo nila, no. So grabe talaga yung garapalan sa gobyerno, mga ka-lifestyle. And then pangatlo sa listahan is si Nancy Binay, no. Kaya naman pala itong si Nancy Binay, every time na may usapin sa Senate hearing, kumbaga hindi mo mapapansin na nakikipag-cooperate siya o nagbibigay siya ng kanyang statement. Wala, hindi mo siya mapapansin na ganun. And then the last but not the least is si Bong Revilla. So hindi na to bago, no, kasi dating nakulong na to dahil sa pork barrel scam. So hindi na nadala tong taong to, nanghingi naman ng kickback. So as base sa kasi sa binigay na statement ni Roberto Bernardo, gagamitin daw ng mga taong to yung kickback na maibibigay nila sa politika or sa eleksyon. Kasi hindi naman basta-basta po talaga yung eleksyon. Hindi naman pwedeng wala kang ilalabas na pera para tumakbo, no. Pagpunta pa lang dun sa mga ibang lugar, kailangang maglabas ka talaga ng yung mga campaign materials na kailangan mong, alangan naman sponsored lang yan. Pera po ng taong bayan pala yung ginagamit nila. Yun yung masakit dyan. So yun, nagbasa-basa ako ng mga comments, no, during the live hearing ng Blue Ribbon Committee, no. Kaliwat kanan yung kanilang mga komento. Merong iba na naguguluhan talaga. Sinasabi nila kung sino ba talaga yung totoong nagsasabi sa kanila. So kahit ako mismo, mga ka-lifestyle, medyo naguguluhan ako kasi ang daming mga iba't ibang mga testimony yung nagsilabasan. Hindi talaga natin alam totally kung sino talaga yung sino talaga yung dapat panagutin. Ang gusto lang natin talagang mangyari, mga ka-lifestyle, is lumabas po talaga yung totoong katotohanan. Malaman natin kung sino yung mastermind, no, ng lahat ng ito, para kung hindi man na maibalik yung pera, at least pagdusahan nila yung kanilang mga
ginawang kamalian na talaga namang may paglalagyan. So, yun lang mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo kasi until now talaga medyo magulo talaga yung usapin ng flood control kasi ang daming mga big names yung nagsisilabasan na hindi tayo sure kung totoo ba or kasali ba talaga, dawit ba talaga, no. So yun lang mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo.